Hmm. Okay. So, sige. Basta tayo tuloy lang, ano man mangyari tuloy po tayo. Pero yun na nga po, tulungan niyo akong i-develop itong aking, bagong page na crineate. Paki-follow na po, Attorney Enzo Recto, okay? So sa atin pong topic ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, ano ba ang laro ni na Aimee at GMA sa mga rally sa Manila at Davao City? Bakit? Ay kasi si Aimee, alam naman natin yung rally sa Manila, rally yun nila Marcos Jr. at saka ni Romualdez. Yan yung kick-off rally nung bagong Pilipinas. Hmm? Yung bagong Pilipinas, kick-off po yung naganap sa Quirino Grandstand. Okay? Tapos yung doon naman sa Davao City, yun, anti-Chacha rally yun, nila Duterte. Mga kabunyog? Ah, so, ang tanong, saan umattend si Aimee, saan umattend si Sara? Saan umattend si GMA? Oh, yang nakikita nyo dyan na picture, yan, sa taas muna tayo. Sa taas muna. Yang picture sa taas, nakikita nyo, yan, si Sara yan at saka si Aimee. Picture yan sa Davao. So si Aimee umattend siya sa Davao. Yung rally sa anti-Chacha. Umattend si GMA doon sa rally nila Marcos Jr., yung kick-off rally ng bagong Pilipinas. O ngayon, bakit na magkakahiwalay sila? Bakit magkakahiwalay? Bakit si GMA na dapat nandun siya sa Duterte rally kasi ka-Duterte siya eh. Bakit si GMA nandun sa bagong Pilipinas kick-off rally sa Quirino Grandstand? Bakit naman yung kapatid ng presidente, si Aimee, ay nandun sa rally ng Duterte? Parang baliktad na yata ang mundo, Sabi ni Rolando, laro ng mga wise at magugulang yan. ha? So yan mga kabunyog, mga kabunyog, mga kababayan, yan ang yan yung nangyari. Sabi ni JB23, it's called the devil's game. Ika nga, keep your friends close and your enemies much closer. Mamaya po, isi-share ko kung anong tingin ko. Okay lang, at least basahin ko muna yung mga comment nyo. Okay. So, ano bang nangyari dito kila Aimee at saka kay GMA? Maaalala nyo, kahit ano nang ginawa kay Arroyo, di ba? Tinanggal na siya bilang senior deputy speaker. Kinalaunan, tinanggal pa siya bilang bilang deputy speaker. Pero anong sabi ni GMA sa statement niya? Hindi ako nagtatraidor sa speaker. Alam niyo ang suportado ko si Speaker Martin Romualdez. Ganon katindihan si GMA. 'Di ba? Kahit ano siya, kahit ano nang ginawa sa kanya ni Martin Romualdez, tinanggal na siya bilang senior deputy speaker, kinalaunan tinanggal pa siya kahit deputy speaker na lang, tinanggal pa siya. Pero ano yung statement niya? Sabi niya, I still support the speaker and the PBBM administration. Ganun siya. At dito sa rallying ito yung loyalty check ng Marcos at Romualdez eh. Sa amin ka pa ba? Suportado mo pa ba ang Marcos administration o dun ka sa Duterte? So, mga kabunyog, mga kababayan, yan yung dyan. Loyalty check yung rally na yan sa Luneta. Yung rally na yan sa Quirino Grandstand, loyalty check yan. Pag hindi ka nagpakita doon, ibig sabihin, hindi ka nakasama sa administrasyon. Yun lang yun. At hindi pa handa si Gloria Arroyo at si Labong Revilla na kumala sa administrasyon. Kailangan pa nila ng proyekto. Pag lumaban sila sa Marcos, matutulad sila kay Pulong. Ano bang nangyari kay Pulong? Yung 2 billion naging 500 million. Kaya kahit na insultong-insulto na kay Gloria, ang mga nangyayari, hindi siya lalaban pa sa Marcos. Hindi pa yan. Pero ang puso niyan, nandun kay Sara at kila Duterte. Yan po ang malinaw dyan.
Si Bong Revilla, nakita nyo, nasa likod ni Lisa Araneta. Bakit nandyan si Bong Revilla? Kasi nga, malihina sa survey si Bong Revilla. Mas lumalamang sila Bato, sila Bongo kaysa sa kanya. Delikadong hindi siya manalong senador. Ay re-electionista siya sa 2025. So para medyo lumakas-lakas ang laban niya, gusto niyang mapasama sa line-up ng administrasyon. Kasi yung line-up ng administrasyon ang nandun sila Abalos. So sa tingin niya, medyo mahina-hina ang line-up ng administrasyon. Samantalang dun sa line-up ng Duterte, nandun si Willie Revillame, si Amy Marcos, si Bongo, si Bato, si Tolentino. So medyo gusto ni Bong Revilla i-consider siya ng Romualdez at Marcos sa line-up nito. Kaya kailangan niyang sumipsip diyan. So kailangan niyang makita. Kailangan siyang makita si Bong Revilla diyan sa rally na yan ng Bagong Pilipinas. Kaya politika yan mga kabunyog, yung laro na yan nila GMA, diyan sa pagpapakita. Hindi pa handa sa GMA na bumangga sa Marcos. Bagamat Sara siya, bagamat Duterte siya, pero yun kasing rally sa Davao, talagang yan na yung mga handa ng pumosisyon laban talaga sa Marcos. Kaya nga makikita nyo, kahit sila Bato, kahit sila Bongo, kahit sila Tolentino, sila Robin Hood Padilla, wala sila dun sa rally sa Davao. Bakit? Bakit wala sila sa rally sa Davao? Mga kabunyog, mga kababayan. Kasi kailangan pa ni Robin Padilla ng pondo, kailangan pa ni Bato, kailangan pa ni Bongo, kailangan pa ni Tolentino. Kapag nandun sila sa rally sa Davao, talagang tumindig na sila doon, talagang idideklara na sila ng Marcos na kalaban ng administrasyon. Yan po ang totoo dyan. Politika yan. Ngayon ang tanong, bakit si Amy nandun sa Davao? Ay, ang iniisip siyempre ni Amy siya, kahit naman nandun siya sa Davao, hindi naman siya pagkakaitan ng proyekto ng kanyang kapatid. Kumbaga, ano pa rin naman, kahit naman siya sumasama kay Sara at nandun siya sa Davao, ang mga proyekto niya bilang senador, hindi naman yan gigipitin ni Marcos at ni Subiri. Di ba? Ganun ang paniwala ni Amy. Kumbaga si Amy, kaya niyang tumindig laban sa sila Gloria hindi, mahihirapan sila. 'Di ba? So kailangan niyang kailangan ni Amy na pumunta doon sa Davao kasi kung tatakbo siyang senadora, re-electionista si Amy, dapat makuha niya ang suporta ng mga Duterte, ng mga DDS. Pero alam niya naman kasi na kahit nandun siya sa Davao, isasama pa rin naman siya ng kapatid niya sa line-up ng administrasyon. Kumbaga, sure na siya na isasama siya sa line-up ng administrasyon. At sa tingin niya, i-adapt siya ng line-up nila ng administrasyon. Kasi masyado naman kung hindi siya dadalhin ng kapatid niya sa line-up nito. Kaya ang kailangang ligawan ni Amy yung mga Duterte, kaya nandun siya. Saka, tumindig na siya kontra sa Chacha eh. Kaya lang, mayroong malaking problema si Amy. Ano ang malaking problema ni Amy? Hindi niya inaasahan na yung rally sa Davao ay magiging anti-Marcos rally. Kumbaga, pwede pa na yung rally sa Davao ay maging anti-Chacha rally, pwede pang anti-Tambaluslos rally, hindi masyadong maapektuhan si Amy doon. Kasi hindi naman Marcos yung tinitira, kundi si Romualdez, si Martin, at saka Chacha. Pero ang nangyari, ang rally sa Davao naging anti-Marcos rally. Grabe ang ginawa sa kanyang kapatid. Pinanawagan na mismo ni Baste na mag-resign na si Marcos Jr. At si Digong naman, sinabi na na-addict ang kapatid ni Amy na presidente ng Pilipinas. So, naipit ngayon dyan si Amy. Ang tanong ngayon, pag nag-usap-usap silang magkapatid, mapapatawad ba siya ng kanyang kapatid na presidente? Mapapatawad ba si Amy ng pamilya nila? James Torres, salamat sa pag-send ng donation. Sa tingin ko, magbubusis na ng sama ng loob sila Marcos Jr., sila Martin Romualdez dito kay Amy. Kasi yung pag-stand niya kontra sa Chacha, pwede pang itolerate nila
nila Marcos Jr. Pero yung lantaran ng tinitira ang Marcos, doon mismo sa rallying yon, tapos nandun si Amy, ano yon? Medyo magki-question na ngayon sila Bongbong Marcos. Ano, sasama ka pa ba sa kanila? Tinitira na nila tayo, kinakalaban na nila tayo lantaran, o di ba? Yan mga kabunyog. Yan ang problema ni Amy. Sa tingin ko, hindi na pwede yung hindi na pwede yung style niya na mamamangka siya sa dalawang ilog kasi pumuposisyon na yung Duterte na anti-Marcos na. Anti-Marcos na eh. Hindi lang anti-Martin Romualdez. Dati kasi, ang pakiramdam ni Amy, hindi naman kalaban ng Duterte ang kapatid niya. Ang pakiramdam niya, kumbinsido pa naman ang mga Duterte na si Martin Romualdez lang ang kalaban, hindi yung kapatid niya. Na ang kalaban lang ay si Martin, hindi Marcos mismo. Pero ngayon, iba na ang configuration eh. Di ba? Iba na yung configuration ngayon. Ano na to? Laban na to sa Marcos. At pinag-uusapan na, nagbanta pa nga si Duterte na posibleng patalsikin si PBBM, si Marcos Jr., matulad sa kanilang ama. So anong-ano ngayon dyan? Anong stand ngayon ni Amy dyan? Kaya niyang sikmurain yan? Pag kaya niya pa rin sikmurain yan at mawawala ang respeto sa kanya ng mga tao. Sa bagay, malamang wala na rin, matagal na rin wala. Kaya lang, ngayon kasi nakakapamangka pa sa dalawang ilog si Amy. Kasi, ang alam niya, hindi naman si Marcos na kapatid niya ang pinupunteriya ng mga Duterte, kundi si Martin. Pero yung huling rally sa Davao na nandun mismo siya, harap-harapan, tinitira na ang Marcos. Tinitira na ang kapatid niya. So anong ano dyan? Nandun pa rin ba siya? Nandun pa rin ba siya? Tatanungin na siya niyan nila PBBM. Tatanungin na siya niyan ng pamilya nila. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, ako tingin ko ganun eh. Ganun ang magiging ano dyan. So yan yung kinikwento ko sa inyo mga kabunyog. Yan ang laro ni na Amy at GMA. Si Sara Duterte, ano rin, lagari rin si Sara Duterte sa rallies na yon. Bakit lagari? Kasi di ba? Umattend siya dun sa Quirino Grandstand, umattend si Sara, umattend siya sa Quirino Grandstand. Pero hapon lang, hapon. Nung hapon wala pa sila Martin Romualdez, wala pa si PBBM, wala pa si Gloria. Yung activity kasi talaga gabi. Ay si Sara nandun hapon. Kasama niya yung delegation ng DepEd. Bakit umattend pa si Sara doon? Unang-una, nakakahiya kung hindi niya sasabahan yung mga DepEd. Kasi lahat ng ahensya ng gobyerno minubilize doon sa rally sa Quirino Grandstand. Secretary siya ng DepEd tapos hindi siya a-attend doon. Lahat ng secretaries ng iba't ibang departamento nandun. Kaya lang, sinigurado ni Amy na hapon lang, ni Sara na hapon lang siya nandun. Wala pa noon si Martin Romualdez, wala pa si PBBM, wala pa sila Gloria. Ang kasama niya doon yung mga department secretaries. Pagkatapos ng maiksing programa, nag-selfie-selfie lang si Amy, umalis na kaagad. Pumunta na kaagad ng Davao. Umalis na pala si Sara. Pero si Amy talagang hindi umattend sa Quirino Grandstand. Okay. So sige mga kabunyog, salamat sa mga patuloy na tumatangkilik ng aking mga social media platforms. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.